basahin ang ating gospel text reading, which is from the book of John chapter 12 verses 1 to 11. And it says, Jesus, therefore, 6 days before the Passover, came to Bethany, where Lazarus was, whom Jesus has raised from the dead. So they made him a supper there, and Martha was serving, but Lazarus was one of those reclining at the table with him. Then Mary took a pound of a very costly perfume of pure nard, and anointed the feet of Jesus, and wiped his feet with her hair. And the house was filled with the fragrance of the perfume. Verse 4. But Judas Iscariot, one of his disciples, who was intended to betray him, said, Why was this perfume was not sold 300 denarii and given to poor people? Now he said this not because he was concerned about the poor, but because he was a thief, and as he had the money box, he used the filthy. He asked to filter what was put into it. Therefore Jesus said, Let her alone, so that she may keep it for the day of my burial. For you always have the poor with you, but you do not always have me. Verse 9. The large crowd of the Jews then learned that he was there, and they came not for Jesus' sake only, but that they might also see Lazarus, whom he raised from the dead. But the chief priests planned to put Lazarus to death also, because on account of him many of the Jews were going away and were believing in Jesus. Okay. Purihin ang Panginoon sa kanyang salita at ating pakinggan ang mensahe na dadalhin sa atin ating Pastor Edison na may pamagat, Extravagant Worship, the Anointing, and at Bethany. Purihin po ang Diyos. Tayo po yung mukot manalangin. O Diyos sa maraming banal, Ama, kami salamat sa iyo sa oportunidad na ito na muli niyo pinagkaloob sa amin upang mapakinig ng iyong mga salita sa umagang ito, Panginoon, na muli magbibigay kalakasan sa aming espiritual na pamumuhay, Panginoon. Lord, buksan niyo po ang aming isipan, iwaksin niyo po at alisin ang mga kadiliman dito at maging sentro lamang ang aming pag-iisip at ang aming puso na nakatuon lamang sa inyong mga salita sa umagang ito. Lord, ikubli niyo po muli ako sa inyong likuran at tanging salita niyo lamang ang mutawi sa aking mga bibig, Panginoon, at gabayan din nawa kami ng Banal na Espiritu Santo and be in the midst of this fellowship, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Nakalo po tayo. Salamat po muli. Thank God at sa umagang ito na muli niyang ipinagkaloob sa atin. At medyo sa paggawa ko ng mensahe for today, talagang mahirap sabihin dahil talaga sa trabaho kasi medyo alam niyo na nasa transition, maraming mga ginagawa at the same time ginagawa ko din yung para sa next leadership ng ARCAM and gumagawa din ako mensahe. So ang oras ko na lang talaga sa opisina, buti na lang pinagkaloob ng Panginoon na yung humahandle sa amin ngayon is hindi pa ako gasinong kinukulit. So praise God at sa oras na pinagkaloob niya sa akin. So sa nagdaang chapter 11, so ng 1 ay may malalim at nagpapatatag na epekto sa buhay ng mga Kristiyano. Bakit? Sapagkat ipinapakita nito na si Jesus ay ganap na Panginoon ng buhay at kamatayan. At ang Diyos na nagmamalasakit sa ating lahat. Sa gitna ng personal na pagdurusa, sakit, at kalungkutan tulad ng sinapit ni Maria at ni Martha na mga kapatid ni Lazarus, itinuturo ng kabanatang ito, ang chapter 11, na ating Panginoon ay nakikinig, nakikiramay, at may ganap na kapangyarihan sa lahat ng sitwasyon. Kahit na tila siya hindi agad dumarating. Ito'y napakagandang ehemplo para sa ating lahat, lalong-lalo na kapag tayo ay nananalangin. Di ba? So sa mga panalangin natin,
idinudulog natin sa Diyos gaya ng ating mga problema, ating mga hinaing, ating mga ninanais sa buhay, di ba? So, to the point na minsan alam mo na medyo gipit ka, lalo na let's say financial. Alam na natin minsan like us na yung iba na wala pang sahod. So, dalangin tayo kay Lord na nawa dinggin niya ating panalangin at parang gusto natin na the following day meron kagad resulta. Di ba? So, ganun din ang pag-iisip natin. Kagaya ng iba. Pero sa sinabi nga na hindi ito agad natutugunan ng Diyos. Hindi niya agad ito pinagkakaloob sa atin yung ninanais ng ating mga puso. So, it is always in God's perfect time and will. So, ang pagpapahayag niya na ako ang pagkabuhay na muli at ang buhay ay nagbibigay ng tiyak na pangahawakan ng pag-asa. Ang kamatayan ay hindi ang wakas para sa mga sumasampalataya sa Kanya. So, bilang mga Kristiyano, ang kwento ng pagpapabangon kay Lazaro ay nagpapaalala sa atin na ang ating pananampalataya ay nakasalalay sa persona na nagtagumpay sa pinakamalaking kaaway. At ano iyon? Iyon ay ang kamatayan. At na kanyang pangako ng buhay na walang hanggan ay matibay na patotoo anuman ang mga pagsubok na ating hinaharap sa kasulukuyan. Ito ay nagtuturo sa atin na magtiwala tayo sa Diyos sa kanyang mga perpektong panahon at mga mabuting layunin para sa atin. Kahit sa mga sandaling matinding pagdududa o pighati na ating diranas bilang mga tao. So mga kapatid, as we open John 12 ngayon, we are stepping over a theological threshold. The entire gospel has been building toward this moment. Hindi ito na previously sa John 2 verse 4 na sinasabi, my hour has not yet come. Yung pinag-aaral natin before. Pero ngayon, the hour has come for the Son of Man to be glorified. John 12:23. This chapter is a pivot point, the profound turning from Jesus' public ministry to His passionate sacrifice. So, nalalapit na, malapit na tayo sa climax kung tayo mga nanonood ng sine. Okay? At bilang pasimula ng 1 ng Kabanata 12, 12, ito ay naglalatag ng pundasyon para sa tunay na pag-unawa kung sino si Kristo at ang kalikasan ng ating mga pananampalataya. Dito ay malinaw na pinapakita na ang sentro ng ating paniniwala ay hindi sa isang Mesiyas na pangpolitika o pangmundo, kundi ang Panginoon na nag-alay ng kanyang buhay bilang butil ng trigo upang mamunga ng buhay. Para sa mga mananampalataya, mahalagang maunawaan ang ating kaluwalhatian ni Jesus at ang kanyang soberanong plano ay lubos na nahayag sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Ang kabanatang ito ay nagpapaalala ng ating pagsunod ay dapat nakasentro sa pagtanggap at pagsamba sa kanyang sakripisyo, tulad ng ginawa ni Maria na may humbleness, pagmamahal at ganap na pag-aalay. Ito ang diwa ng tunay na pagsamba na hinahanap ng Diyos sa ating lahat. Okay. Bukod dito, itinuturo ng kabanatang ito ang seryosong hamon at tawag na disipulado o dissipated, meaning to break up and scatter or vanish, alisin, ng bawat mga Kristiyano. Kapag sinabi ni Jesus na sa 1 chapter 12 verse 25, ang nagmamahal sa kanyang buhay ay mawawalan nito at ang napopuot sa kanyang buhay sa mundong ito ay magkakamit ng buhay na walang hanggan. Tinatawag niya tayong lumabas sa pagiging makasarili at ituring ang kanyang kaluwalhatian bilang pangunahing layunin ng ating buhay. So, gayon din ang pagtanggap ng mga Griego at hudyat ito na tayo ay bahagi ng isang malawak na magkakaibang bayan ng Diyos na tinawag mula sa bawat bansa upang sumaksi ng kanyang liwanag. So, iba-iba bansa meron itinanim ang Diyos. Sa uli, ipinapaalala sa atin ng kabanatang ito ng ating responsibilidad na manatili sa liwanag at maglakad dito
habang ipinagkakatiwala ang ating mga sarili sa kanyang ganap na pagka-Panginoon kahit sa gitna ng isang sanlibutang madilim at mga sumasalungat. Kung ang chapter 10 na imininsahe ko din previously, this is the transition chapter mula sa active public ministry ng Panginoon papunta sa kanyang passion narrative. Kung natatandaan natin. Dito naman sa chapter 12, makikita ang final public ministry ng Diyos. Okay? As recorded sa John chapter 12 verses 20 to 50. So dito natin makikita na this is the moment na huli na, yung mga huling public ministry ng Panginoon. Kasunod ng kanyang triumphal entry sa Jerusalem. So this passage marks the conclusive shift from his open preaching to the crowds toward private instruction of his disciple and culmination of his redemptive work. So unti-unti na nararamdaman na natin. So muli mga kapatid, magandang araw sa ating lahat. Today we will unpack a story na ibang-iba talaga ang level nito. It's a story of worship na sobrang generous, kagaya nating lahat. To the point na parang kalokohan na for some people. Parang yung ginawa ni Maria na ating masasaksihan mamaya is kalokohan daw yun. Dito natin makikita ang tunay na laman ng puso natin when we face God face to face. Ngayon, let's immerse ourselves. Let's dive into this story. Tignan natin. Ngayon, nasa Bethany tayo. Okay? Ang Bethany, this is a biblical village near Jerusalem before. Now, it's a Palestinian town of Al-Ezraiah located on the Mount of Olives. Nasa Palestine pala yung Mount of Olives, no? Southeastern slope, known as the home of Lazarus, Mary and Martha, where Jesus raised Lazarus from the dead. So, pakiramdaman mo yung tension ngayon. Tayo, pakiramdaman natin habang ini-immerse natin yung ating sarili sa passage. Pakiramdaman mo yung tension, malapit na ang oras ni Jesus. And it means what? Malapit na mag-suffer ang Panginoong Jesus. Nadarama na natin. And in the middle of it all, may isang babae na gumawa ng isang bagay na tumatak sa kasaysayan. Basahin ko sa Tagalog ang ating passage. 6 na araw bago sumapit ang pista ng Pasko o ang Passover, si Jesus ay nagpunta sa Betania, ang bayan ni Lazaro na kanyang muling binuhay. Isang hapunan ang inihanda roon para sa kanya. Si Lazaro ay isa sa mga kasalo ni Jesus, samantalang si Marta naman ay tumutulong sa paglilingkod sa kanila. Kumuha naman si Maria ng isang bote ng mamahaling pabangong galing sa katas ng dalisay na nardo or pure nard at ibinuhos sa mga paa ni Jesus. Pagkatapos, pinunasan niya ito ng kanyang buhok at humalimuyak sa buong bahay ang amoy ng pabango. Ito'y pinuna ni Judas Iscariote, ang alagad na nagkanulo sa kanya. Sinabi niya, bakit hindi na lamang ipinagbili ang pabango at ibinigay sa mga duka ang pinagbilhan nito? Maaring umabot sa 300 salaping pilak ang halaga ng pabangong iyan. Sinabi yun ni Judas, hindi dahil siya may malasakit sa mga dukha, kundi dahil siya ay isang magnanakaw. Siya ang nag-iingat ng kanilang salapi at ninanakawan niya ito. Ngunit sinabi ni Jesus, pabayaan ninyo siya. Hayaan ninyong gawin niya ito bilang paghanda para sa paglilibing sa akin habang panahoy kasama ninyo ang mga mahihirap, ngunit ako'y hindi ninyo kasama habang panahon. So, nabalitaan ng maraming Hudyo na si Jesus ay nasa Betania, kaya't nagpunta sila roon upang makita siya at si Lazaro na kanyang muling binuhay. Kaya't binalak ng mga punong hari na ipapatay din si Lazaro sapagkat dahil sa kanya ay maraming Hudyo ang humihiwalay na sa kanila at sumasampalataya kay Jesus. So, yan, mas maiintindihan natin, much broader sense ang passage for today. So, purihin natin ang Diyos sa kanyang salita na nabasa. So, sa passage na to, matutunghayan natin ang mga verso na ito ang mga sumusunod. Dito, malalaman natin ang debosyon ni Maria, ang pagiging ipokrito ni Judas,
ang depensa na ginawa ng Panginoong Hesus and the aftermath ng lahat. So, sa verse 1 to 3, sa verse 3, Mary then took a pound of very expensive perfume of pure nard. Okay? So, unang punto, okay, tignan natin, ang pure nard is napaka-sobrang mahal. Very expensive ng pabangong ito. Pure nard came from the Himalayas pa. Imported, rare, and it cost 300 dinari that time. Isang taon na sahod ng isang manggagawa na gaya ko. Para bang ginamit niya ang kanyang buong savings ni Maria. Okay? O pamanang mahalaga. It was her security blanket. Kung ikaw may security blanket, ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, ang future mo is okay na. Secured na. Pero kay Maria, hindi. Binigay niya. Okay? Pero binuhos niya lahat kay Jesus, yung mamahalin na nardo. Pure nard products are actually anointing oils scented with nard fragrance. So, yung iba parang may halo tapos yung oil lang, nilalagyan na lang ng oil ng nard para magdisimuladong amoy nard. So, while others are 100% pure essential oil. Yun yung binuhos sa kanya. Yun yung extract na pinakamahal. And it cost, siguro din natin masabi kung magkano ngayon, di ba? The biblical reference of a pound of pure nard was historically valued at a significant sum, equivalent to tens of thousands of dollars in the modern currency. So kung meron ka nun, siguro may security blanket ka na rin. So magtanim tayo nun, ha? So ang paggamit ni Maria ng mamahaling pabango ay nagmumula sa isang pusong napatawad at nabago. Si Maria ay ang babaeng napatawad ng marami at nagmahal ng marami. Sabi sa Lucas chapter 7 verse 47. Ang kanyang ginawa ay hindi para i-earn ang pagtanggap, kundi ay ito ay isang response sa grasya ng Panginoon. Gaya natin na sinasabi sa Efeso chapter 2 verse 8, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang walang sinuwang lumuwa. Ang tunay na pagsamba ay bunga ng biyaya. So, we gave praises and glory to God because God gave us grace. Bakit? Ano yung pag-aaral natin? Because we are dead. Ito ay personal at napakamahal na sinasabi natin. Isang libra ng pabango at tunay na nardo ay napakamahal. Hindi ito ambag lang sa koleksyon ni Maria. Ito ay personal na sakripisyo ni Maria. Gaya ng sinabi ni David, hindi ako maghahandog sa Panginoon kung Diyos ng mga handog na susunugin na walang halaga. 2 Samuel chapter 24 verse 24. So ibinigay ni Maria ang pinakamahusay. Kung alam niyo yung ni Maria na ito yung may value, yun ang binigay niya kay Kristo. Alam niyo yung value ng pabango, yun ang binigay niya kay Kristo. Hindi niya sinalang-alang yung mga bagay na what will happen if this perfume is maubos. Di ba? So, ang puntong ito ay nagpapakita ng pagiging sobrang humble ni Maria. Ito ang pangalawang beses na si Maria fell at Jesus' feet. Ang unang-una ay sa chapter 11 verse 32. Ang sabi, therefore when Mary came where Jesus was, she saw him and fell at his feet, saying to him, Lord, if you had been here, my brother will not have died. So, this was her way of worshiping Jesus. Yung pagyuko niya, yung pagbaw niya sa paanan ng Panginoong Hesus. And showing her gratitude. Saktong-sakto yung kanina kinanta ng ating kapatid na Chona. Gratitude. Okay? So, then iminaksin niya ang praktikal na paggamit ng pabango at ikinuskos sa mga paan ni Kristo. Ang paa ay simbolo ng pagod. Di ba? Pag pagod tayo, alam naman natin, unang minamasahe natin sa gabi, mga paa natin. Ito'y alikabok, dahil pag wala tayong saplot sa paa, alam na natin, maalikabok. At mababang posisyon. So, alam naman natin, kapag tayo sa lupa,
we are down to earth. Mababa tayo. Hindi na sa estado ng pamumuhay, but sa pangkalahatan. Pag sinabi natin, paa, nasa mababa tayo. Then, ito pa, ipinunas niya ang kanyang buhok. Sa kultura nila, ang buhok ng babae ay kanyang, ay ang kanyang glory, ang kanyang dignidad. Pero ginamit niya bilang adoration, bilang basahan pala. So, hindi siya nahihiya kung gamitin man niya ang kanyang buhok nang walang pakundangan. Puro unrestrained adoration. Ang kanyang focus at layunin ay parangalan lang si Jesus. Ito ang diwa ng Reformed theology na sinasabi natin, Soli Deo Gloria. Sa kaluwalhatian lamang ng Diyos. Sabi nga sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31, gawin ninyo ang lahat ng mga bagay sa ikaluluwalhati ng Diyos. Nagagawa ba natin yun? Di ba? Sa panahon natin ngayon, parang medyo may konting pullback pa eh. Hindi natin binibigay all out, all throughout sa Diyos. Medyo, sandali lang. Di ba? So, para tayong isang OFW na nandito tayo. Nag-iipon tayo, di ba? Para saan? Para sa kinabukasan ng ating, let's say, mga anak ninyo. Para sa kinabukasan ng pamilya. O sa mga binili nyo, mga inangkat nyong lupa. Okay? Pero nang maintindihan ninyo ang halaga ni Kristo, ibinenta ninyo ang mga ito at ibinigay lahat sa minyong ministry. Magagawa ba yun ngayon? Kaya ba natin gawin yun? Na iyong nalikom, ang iyong naipundar ay iyong ibinenta para ibigay sa ministry, ibigay sa JCFBC. Magagawa mo yun? Magagawa ba natin yun? It's very obvious na hindi. Kaya meron tayong pullback. Okay? Sasabihin nga ng iba, ay sayang naman, dapat ipinagpatayo mo na lamang ng bahay. Pero para sa kanya, mas mahalaga ang pagpapasalamat kay Jesus. Bakit? Saan galing ang lahat? Sa Diyos. So, ang ginawa ni Maria, nagpaka-humble siya, binalik niya ang glory sa Diyos, ibinigay niya ulit sa Diyos kung ano ang sa tingin niya pinakamahal, pinaka-importante sa buhay niya. Therefore, I urge you, brothers and sisters, by the mercies of God, to present your bodies as a living and holy sacrifice acceptable to God, which is your spiritual service of worship. Romans 12:1. Ang worship ay reaksyon ng grasya, yung sinasabi natin kanina. Si Maria ay naupo sa paanan ni Jesus sa Luke chapter 10 verse 39 at nakita ang kapatid na binuhay muli, John chapter 11. Ang kanyang pagbuhos ng pabango ay pagtugon sa nakita niyang habag at kapangyarihan ng Diyos. Hindi ito para makuha ang pabor, ito ay dahil tinanggap na niya ang pabor. Ganon din tayo. The true worship flows from a heart na binago muna ng Diyos. So, there is a changes muna sa ating mga puso. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sake He became poor, so that you through His poverty might become rich. 2 Corinthians chapter 8 to 9. Bakit tayo magiging generous? Aber? Bakit tayo magiging generous? Dahil nauna magbigay ang Diyos. God first loved us. Ginawa ni Jesus ang ultimate extravagance para sa atin. At yun din ang ginawa ni Maria. Siya ay sumagot sa ginawa sa kanya ng ating Panginoong Jesus. So, makikita natin ang humbleness doon at ang pagiging generous ni Maria sa verso ng mga yan. Ngayon, at sabi nga sa verse 6, now he said this, not because he was concerned about the poor, but because he was a thief. Ngayon, dito naman pinapakita ang pagiging ipokrito ni Judas Iscariote. Alam naman natin kung sino siya, ang nagkanulo sa Panginoong Hesus. So, dito pa lang nagalingan na si Judas. Sabi niya, ang ganda ng argumento, dapat
pinambili na lamang ng bigas para sa mahihirap. Yung pera. Spiritual, practical, and socially aware ang dating. Di ba? Katanggap-tanggap. Uy, yung bait naman ito ni Judas. Di ba? Kaya nga Judas, di ba? Pero ang totoo, front lang yun ni Judas. Okay? Ang tunay niyang motibo ay what? Ay kasakiman. Siyang tesorero at siya din ang kupitero. Di ba? Siya tagapaghawak ng tanging yaman ng church o ng kanilang grupo at siya rin ang nagnanakaw nito. Siya rin ang kumukupit nito. Okay? He saw ministry as not a ministry for God, but it's a business opportunity. Wow, pera. Kaya maraming nabubulag sa pera. Di ba? So, pinapakita ni Judas ang kakayanan ng makasalanang puso na nagpapanggap. He used a good thing, kunwari, concern for the poor, to cover an evil thing. His evil greed, pagiging greed niya. Ang totoo, mas mahal niya ang pera kaysa kay Jesus. And Jesus' presence forces the truth into the open. Para kay Judas, ang pabango ay mas mainam na ibenta at paibulsa ang pera. Wala siyang pagpapahalaga sa presensya at pagkatao ni Jesus. Ito ang kabaliktaran ng biyaya. Sabi sa 1 Timothy chapter 6, verse 10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Diba? For the love of money. Okay? So sa personal nating buhay, minsan, sinasabi ko nga kanina, may pullback. Nirarasyon natin ang pagbibigay kay Lord. Okay? Lord, next month na lang ako magbibigay. Lord, kasi short ako ngayon. Lord, pabayaran ko muna yung utang ko. Lord, pambayad muna sa bahay, kuryente, tubig. Maraming ganun, di ba? Mga excuses natin. Pero kayang-kaya natin gumastos for luho ng ating mga katawan or social status. Add to cart muna ako. Uy, bago yun ah. Di ba? So, pagdating ng bayaran, mas nauuna pa yung add to cart mo. Yung nabili mo. So, yan ang sinasabi na ginagamit natin ang practicality para takpan ang kakulangan natin sa pagmamahal kay Kristo. Yun, kaya may pullback. Sa buhay natin, nagiging practical tayo. So, kasi alam natin yung estado ng pamumuhay natin. Hindi natin na ibibigay ng buong buo ang sarili natin sa Diyos. Kaya, sandali, Lord, ito muna ako. Lord. Diba? Gaya ng mga Pariseyo, nag-aalay siya ng maling pagsamba na nagbibigay kasiyahan sa laman. Sabi nga sa Colossians chapter 2, verse 23, these are matters which have, to be sure, the appearance of wisdom in self-made religion and self-abasement and severe treatment of the body, but are of no value against fleshly indulgence. So, mas matimbang ang laman. Sa Reformed Theology, ang puso ng tao ay mandaraya sa lahat ng bagay at lubhang napakasama. Jeremiah chapter 17, verse 9. The heart is more deceitful than all else and is desperately sick. Who can understand it? Ang pagsamba hindi mula sa bagong puso ay kasinungalingan. Si Judas ay isang living proof ng pinag-aaralan natin, ng doctrines of grace, total depravity of men. Kahit na nasa paligid niya na si Jesus for 3 years, ang puso niya ay nanatili sa kasamaan, sa pera ang kanyang paningin. Ang Reformed Theology ay nagpapaalala, lahat tayo ay may kakayahang magpanggap. Only God's grace exposes and changes all of us. Matthew chapter 6 verse 24, no one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to one and despise the other. You cannot serve God and wealth. Yan ang ibig sabihin, it is a clear choice, God or money. So si Maria nagsilbi sa Diyos, si Judas nagsilbi sa pera.
The state of our giving reveals who we really serve. So, titimbangin natin pag tayo'y nagbibigay. Para saan ba to? Kanino ba galing ito? Kanino ba natin ito ibinibigay? Leave her alone so that she may keep it for the day of my burial. So, dinipensahan ni Jesus si Maria. Ang sabi niya, let her be. Huwag niyo siyang gambalain. Bakit? Because her act had a prophetic meaning. Hindi man alam ni Maria, pero ito ay nakasaad na. Anong klaseng will ito? Ito ay isang what? Secret will? Decretive will. Okay? In that culture, they anoint dead bodies after death. Pero si Jesus, maiksi ang oras niya sa libingan. So in advance, ginawa ni Maria ang pag-aalay para sa paglilibing sa kanya. It was a spirit-led act for a divine movement. So the Holy Spirit moved that time sa ginawa ni Maria. Na hindi niya alam bakit yun ang ginawa niya, pero alam ng Panginoong Hesus ang purpose. Okay? Kaya, sabi sa pag-aaral natin, it is a secret will of God. Magaganap at magaganap ang will na ito. So, sinabi Jesus ang isang linya na madaliing maliin. For you always have the poor with you, but you do not always have me. Okay? Verse 8. Hindi ito excuse para tumulong sa mahihirap. Kasi, minsan, makikita natin kapag may namamalimos, una kagad pumapasok sa atin, lalo ng mga street children, di ba? Sabi nyo, ay, scam na naman yan. Ay, ano yan? Yung sinasabi nila na ano? Yung may mga grupo sila, di ba? May grupo yan. So, lalo sa Pilipinas, mga sa kose, sindikato, yun. May sindikato yan, nilalatag nila yung mga kabataan para mamalimos. At the end of the day, pipick upin sila, magkano collection nyo for the day. So, ganun. Hindi ito excuse sa atin para, kaya nandun pa rin yung pullback. Am I giving to the right person? It will glorify God. Deuteronomy chapter 15 verse 11, where God says, the poor will always be in the land and commands His people to be generous to them. So maging galante tayo sa mga mahihirap. Maging generous tayo, maging mapagbigay tayo. Sinasabi dito, ang point ni Jesus ay ano? Kaya na nabanggit ko, will it glorify God? Priorities and timing. Kaya dapat natin tatandaan. Pwede tayong tumulong, alam natin, bigay natin sa church. Dahil alam natin, ang church ay may mga outreach program. Tumutulong. Yan, sigurado ka na, yung pera ibinigay mo sa Diyos, napupunta sa dapat kakalagyan. Hindi yung mag-iisip ka doon sa tao na sasabihin mo, ay, gagamitin mo lang yan pang rugby. Gagamitin mo lang yan kung saan-saan eh. Di ba? Ikaw nga, kinundin mo na kagad yung bata o yung tao. Nagkasala ka pa. Di ba? So, His physical earthly presence was a unique, one-time, limited engagement ang Panginoong Hesus. This was the moment for focused, undivided worship of the Lamb before the sacrifice. So, alam niya, dapat alam natin ang importansya ni Jesus. Alam that time, limited engagement na dahil nalalapit na ang kanyang sufferings. Malapit na siyang mawala. Sabi, di ba? Kapag ang magulang mo, tatay mo o nanay mo, ikaw ay nag-aaral, let's say ikaw ay nagtatrabaho sa Maynila, ikaw ay laking probinsya, lumuwas sa Maynila, okay? Nagtatrabaho ka, busy ka, you have a good position, let's say. Bumisita ngayon ang nanay at tatay mo from the province. Ngayon, 3 araw lang silang bibisita sa iyo. Anong gagawin mo? A-absent ka? Sayang yung isang araw mo, magkano yung libo-libo. Kasi maganda yung position mo eh. A-absent ka for 3 days? Sayang naman yung trabaho ko. Sayang yung kikitain ko for 3 days. Nandiyan naman yung katulong ko, sila muna bahala sa kanila.
Tama ba yun? Mali. As you're going to set aside everything for them, set aside mo yung mga personal mong ginagawa. Haharapin mo magulang mo galing probinsya. Pagsisilbihan mo sila, pagluluto mo sila, kung anong gusto, ipamimili mo sila, ituturo mo sila sa Maynila. Ganun dapat. Dahil, bakit? 3 araw lang silang mamamalagi sa iyo, kasama mo. Babalik naman sila sa probinsya, then mababalitaan mo, ay, namatay na si tatay, iiyak-iyak ka, bandang huli. Sana, makakasama ko siya na matagal na panahon. Yung 3 araw nga, hindi mo nga nabigyan ng oras mo. Mas inisip mo pa yung trabaho. Pwede ka naman magpaalam, pwede ka mag-excuse ng maayos. Pero still, hinayaan mo. Sinunod mo pa rin ang layaw mo. That doesn't mean you hate your work or your duties. Pero may mga pilosopo-tasyo pa din tayo sa tabi-tabi. So ano sa palagay nyo ang kanilang sasabihin ng mga pilosopo na ito? Credit is good, but I need cash. Diba? So ang ibig sabihin nito is for you to recognize a special fleeting opportunity to show love sa dapat pinagkakalooban ng pagmamahal. For the disciples, Jesus was the special guest whose time was very short. Kaya lagi silang sumusubaybay, sumusunod sa ating Panginoon. Balik tayo sa Deuteronomy chapter 15 verse 11, for the poor will never cease to be in the land. Therefore I command you, saying, you shall freely open your hand to your poor and to your needy kin in your land. Kita natin, di ba? Jesus is not contradicting the Old Testament. He is affirming it. While making a bigger point, His presence takes the precedence. Yan sabi sa Philippians chapter 3, verse 8, more than that, I count all things to be lost in view of the sufferings value of knowing Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and count them but rubbish, so that I may gain Christ. Rubbish kay Paul. Yung mga ganung bagay. So ito ang theology ni Maria. Surpassing value. Hindi niya tinignan kung magkano yung nardo. Basta ibinigay niya willingly from her heart. Ang Reformed faith is all about the supreme worth of Christ. When we truly see His value, everything else comes rubbish. Kung alam na natin, kilala na natin ang Diyos, lahat ng bagay na hawak-hawak natin, it's all rubbish. In comparison sa ating tinatanggap mula kay Kristo, our worship becomes proportional to His worth. Then sa lahat ng bagay na yan, ang pagpunas ng paa, pagpunas ginamit ang buhok, ang pagiging pilosopo ni Judas Iscariote, tignan na natin ano ang aftermath ng hostility na ito. The chief priest planned to put Lazarus to death also, because on account of him, many were believing in Jesus. So dahil sa nangyari, lalong dumadami ang mga naniniwala kay Panginoong Jesus. But instead of rejoicing, magkaroon ng tuwa't kagalakan sa kanilang mga puso, itong mga religious leaders na to plotted to kill Lazarus. Bakit? Why? What do you think? Ito, bagong balita. Ano nangyari sa Undersecretary ng DPWH? Pinatahimik. Sabi nga ng iba. Diba? Yun ang sabi statement pinatahimik na yan. Yun ang lumalabas sa akusasyon. Bakit pinatahimik? Kasi, siya ang testigo. Marami siyang alam. Marami siyang baka isiwala. May foul play. Ganon din tayo dito. Because he was a living proof. Kaya gusto nilang patayin si Lazarus. It is a living proof of Jesus' resurrection and power. Si Lazarus ang walking, living testimony. So ang problema nila, hindi nila ma-deny ang milagro na ginawa ng Panginoong Jesus. Bumuhay ng patay.
So gustong nila patayin ngayon ng ebidensya. Pag wala ng ebidensya, tahimik na ang lahat. Hindi sila maaakusahan. So pinapakita nito na ang tunay na pagsamba ay may consequences. Yung ginagawa natin papuri sa Panginoon, may mga consequence yan. Kapag nagpakita ka ng extravagant love for Jesus, may mga taong maa-attract. Okay? Pero may mga taong magagalit. Bakit? Because true worship exposes darkness. Okay? It highlights the difference between the kingdom of God and the kingdom of self. Sabi sa Mateo chapter 5 verse 16, gayon din naman hayaang magliwanag ang inyong ilawan sa harapan ng mga tao upang makita nila ang iyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang iyong Ama na nasa langit. So why it exposes darkness? Para makita natin ang mga pagkakamaling ginagawa natin. Para makita ng iba na nagniningning tayo sa kapurihan ng Panginoon. Kasi kapag ikay nag-outcast ng liwanag, nakikita nila ang kanilang mga sarili. Oops, oy. Hindi pala ako naligo kasi malamig ngayon. Madumi pala ako. Di ba? So, ganun ang tema. So, ayaw nila makikita nila ang kanilang mga sariling ginagawa, ang kanilang kadumihan. Kaya galit sila sa atin. Ayaw nila sa atin. Ayaw nila makibagay sa atin. Kasi they are living, what? In where? In this world. Kapag ikaw ay naging businessman or businesswoman at nag-decide ka na huwag na mandaya sa BIR, alam mo natin yun, di ba? Na kahit ang kalakaran ay lagay, red tape, baka ang kapartner mo sa negosyo ay siraan ka na lang. Kapag ang isang church ay tumatayo firmly against abortion or same-sex marriage, baka tawagin silang hate group tayo. Bakit? Because we are a living Lazarus. We. A life transformed by Jesus. It is a threat to systems that don't want God's authority. Ayaw nila. Sila ay didiktahan ng Diyos. Ang pagsamba, nakakilala si Jesus bilang Panginoon ay laging nagdudulot ng pagtutol mula sa mga taong ayaw sumuko sa kanyang soberenidad. John chapter 15 verse 18 to 19. If the world hates you, you know that it has hated me before it hated you. If you were of the world would love you as its own. But because you are not of the world, I choose you out of the world, because of this world hates you. So, galit sila sa atin, una silang nagalit sa Diyos. Sa Reformed Theology, hindi tayo nakikipag-ayos sa sanlibutan. Tayo'y tinatawag na maging set apart, kakaiba sa kanila. This is the biblical expectations. Okay? Ang mundo ay galit kay Kristo. Therefore, it will be hostile to those who are truly His. Acts chapter 5 verse 41. So they went on their way from the presence of the council, rejoicing that they had been considered worthy to suffer shame for His name. So ang response ng mga believers sa hostility ay ano? Not fear, but kagalakan sa kanilang mga puso. Na merong Kristo na bubuhay sa kanilang mga puso. Bakit? Because suffering for Christ is a sign that we belong to Him. It confirms our identity. In Reformed theology, we see God's sovereign hand, even in persecution. It refines the church and spreads the gospel further. So, parang ginto. Ba? Tinutubog sa apoy para maging pure. Ganon din tayo. So, pinapakita nito ang dakilang paghahati, ang paniniwala sa Diyos. Ang parehong kaganapan ay nagdadala sa ilan kay Jesus at nagtulak naman sa iba upang lalong mapalayo at mapunta sa kasamaan. Gaya ng sinabi ni Simeon,
Si Jesus ay itinatag upang maging sanhi ng pagbagsak at pagbabangon ng marami sa Israel at bilang isang tanda na sasalangsang. Lucas chapter 2 verse 34. Ang tunay na pagsamba ay nagpapahayag kung kanino tayo nakatayo. Ngayon, anong take-away ng passage na to, mga kapatid? So, tingnan natin ang ating mga puso sa pagbibigay. Give generously to honor Christ, not to gain applause or relieve guilt. Kapag nagbigay ka para sa Diyos, huwag mo nang ipaalam. Huwag mo nang gawing content sa social media. Let your giving be a secret act of worship between you and Jesus. Bawat isa ay dapat magbigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso, hindi mabigat sa loob sa usapilitan sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Bukal sa puso, galing sa puso ang pagbibigay. 2 Corinthians chapter 9 verse 7. Pangalawa, labanan ang pagkagahaman. Pahalagahan natin si Kristo. Our culture says, secure your future. Build your empire. But the gospel says, Christ is your future and His kingdom is your empire. Sabi ni Pablo, wala na akong kabuluhan ang lahat ng mga bagay sa paningin ko dahil sa kataas-taasang halaga ng pagkilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Philippians 3:8. Spend time at Christ's feet. Magpakabusog tayo sa Kanya. That intimacy will make you wastefully generous for His glory. Pangatlo, huwag tayong mangamba sa pagtutol. If you live a life of noticeable love for Jesus, some people won't get it. Hindi nila maintindihan yan. They might criticize you, kagaya ni Judas. They might even oppose you. But remember, Jesus sees you. He knows your heart and He will defend you in His perfect time. Your worship is for an audience of not many but one. Kaya mga kapatid, paano natin sasambahin ng Panginoon? Tularan natin sa Maria. Okay? Mula sa isang pusong nagpatawad, alalahan ng biyaya. Tayo umibig dahil siya ang unang umibig sa atin. Ng buong puso, walang pag-imbot, ibinuhos natin ang ating pinaka-mainam, ating oras, talento, kayamanan at buhay. Sa Kanya lamang, ito ang ating katuwirang pagsamba, Romans chapter 12 verse 1, na nakatuon sa Kanyang kamatayan at kadakilaan. Sambahin Siya bilang Diyos na nagkatawang tao, namatay at muling nabuhay after 3 days, itinuro ang Kanyang karangalan sa lahat ng ating ginagawa. Sa ating pagtatapos, ngayon ang tanong sa atin ng kwentong ito ay simple, pero malalim. Magkano ang halaga ni Jesus sa iyo? How worth is Christ for you? Is He worth your best? Is He worth your security? Is He worth looking foolish in the eyes of the world? Si Maria nakita si Jesus bilang priceless treasure. Si Judas nakita si Jesus bilang useful tool. Alin dyan ang puso mo? Kung nakikita mo ang hypocrisy, greed, or cold love sa sarili mo, huwag kang mag-alala, kapatid. Meron pag-asa. There is still hope. Ang Jesus na ito ay nagtanggol kay Maria, ay handang magpatawad sa ating lahat. Namatay siya sa krus. Nauna nang inihanda ang pabango ni Maria para bayaran ang kasalanan ng mga ipokrito, magnanakaw, at mga half-hearted worshippers. Inaalok niya sa iyo ang kapatawaran at bagong puso na makapagmahal sa Kanya ng walang pagkukuripot. Ngayon, you can come to Him at sabihin, i-confess mo ang pag-ibig mo sa pera, ang iyong pride, ang iyong pagiging practical lang. Tanggapin mo ang Kanyang paglilinis at magsimula kang mabuhay na nagsasabi, Jesus, ikaw ang karapat-dapat
sa lahat. Soli Deo Gloria. Tayo bukod panalangin. O Diyos, maraming salamat muli, Panginoon, sa isang napakagandang mensahe sa amin sa araw na ito that reminds us to be more humble, Panginoon, to be more generous in your perfect time, in your perfect will, Panginoon. Lord, kaya sinabi namin, we confess all our things, lalong-lalo na sa pera, ang aming pride, at ang pagiging practical namin. Tulungan mo kaming matanggal ito sa aming mga physical na katawan, Panginoon, at mamuhay kagaya ni Maria, na walang kondisyon ang pagmamahal na pinagloob sa iyo. Salamat muli, Lord, for your unconditional love and for your sacrificial love para sa aming lahat. In Jesus' name we pray. Amen.